Mula sa Amerika, si Grandy ay hindi mahihirapan sa salitang Ingles. Noong nag-alok ng kasal si Joe kay Julie, ay sinabi ni Julie na kasal siya at walang divorce sa Pilipinas. Sinabi lahat ni Julie kay Joe at wala itong tinago. Ang sabi ni Julie ay palitan na lang ang kanyang pangalan. Pero tumanggi si Joe. Ayaw niyang gumawa ng illegal. Pinayuan si Julie na pumunta sa lawyers para magtanong kung ano ang pwedeng gawin para makapagpakasal sila ng legal. Kinwento ni Julie sa abogadong kanyang nakausap ang nangyari kay Rafi, according sa boss ni Rafi. Ang according sa boss ni Rafi ay mapapanood sa Martes sa ipapalabas namin na Q&A. Halina't magbalik. Ito na, sa presumptive death na final ng abogado para makasal ng legal si Mr. Joe and Miss Julie Licop, ang presumptive death ay akala lamang dahil nawawala si Rafi. Kung muli siyang lulutang, ang kasal ni Julie at Joe ay mawawalang bisa. Di biro ang dinanas ni Julie and Joe para makuha si Grandy at makasama ni Julie ang kanyang anak. Na-deny ng 2 beses sa Italian Embassy si Grandy. Salamat na lang at maraming koneksyon si Joe at marami ang tumulong sa kanila. Isa na rito ay ang US Ambassador na kinontak ang Italian Foreign Affairs para tulungan ang mag-asawa na makuha si Grandy. Na-recall ang Italian Ambassador sa Manila. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating ang kapalit na Italian Ambassador at nagkaroon ng visa si Grandy. Ito ay kuha noong 1994. Sa wakas ay nakuha na rin siya ng kanyang ina. Sila ay tumira sa Italy. First time makakita ng batang ito ng snow. Kaya ang bata ay masaya at excited. Noong 1995, nasa US na sila, dinala siya ng nanay niya sa dentista at ang sabi ng doktor ay kailangan siyang lagyan ng braces kasi siya ay may underbite. Ang tumayong ama ay nagdoble kayod para mabayaran ang orthodontist at makabitan ng braces ang anak ng ating idol na si Rafi. Nasaan ka ng mga panahon na kailangan ka ng anak mo? Yung kailangan niya ng moral or financial support. Uy, wow! Andito ka pala, idol. After 13 years, nagkita kayo ng anak mo. Wow, nagkita nga kayo, idol, sa wakas. Pero bakit anak mo pa? Ang kailangan maghanap sa iyo para makita ka niya at makilala ka niya. Nagsimulang magtrabaho si Grandy Tulfo nang siya ay nasa middle school. Sa edad na 13 taong gulang, nagtrabaho siya ng 10 oras kada linggo para may maipambili siya ng kanyang sariling kotse. Siya ay nag-ipon upang magkaroon ng sariling sasakyan. At sa edad na 16 ay kanyang natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kotse. Asan ka, idol, ng mga panahon ng anak mo ay kumakayod mag-isa para lamang magkaroon ng sarili niyang sasakyan? Sa mga susunod na larawan ay ating makikita at tatalakayin ang naging buhay ni Grandy sa kolehiyo. Sa kolehiyo, nagtrabaho siya ng full-time para may pangtustos sa kanyang sarili upang may pambili siya ng kanyang libro at pagkain, upang meron siyang pambayad sa upa, pambili ng gas sa kanyang sasakyan, at kung ano-ano pa na kailangan niya sa pang-araw-araw. Pero ang pangmatrikula niya ay nagmumula
kay Miss Julie and Mr. Joe Pearson. Sila ang nagbabayad ng matrikula ni Grandy. Bago ang graduation, tinawagan ni Grandy si Idol Rafi. Si Grandy ay humingi ng tulong kay Idol Rafi, ngunit ang sagot lamang sa kanya ni Idol ay "I call you back dahil busy ako." Makalipas ang ilang araw ay wala siyang natanggap ni ha ni ho mula sa iyo, Idol. Kaya ikaw ay kanyang muling tinawagan pero hindi ka na niya makontak kasi nagpalit ka na ng iyong numero. Kaya si Grandy ay nag-email kay Lizelle Tarakatak o Ana Lizelle Tarakatak upang itanong ang kanyang ama kung nasaan ka, Idol. Kaya si Ana Lizelle ang pinagtanungan ni Grandy sapagkat alam niyang nung mga panahon na yon, si Ana Lizelle ang iyong karelasyon. Winter graduation at wala pa sinasabi si Grandy Joy kung kailan ang kanilang graduation. Tinanong siya ng kanyang ina matapos malaman ni Joe ang araw ng kanilang graduation. Nung tanungin siya ng kanyang ina, ang sabi niya sa kanya ay hindi siya dadalo sa kanyang graduation. Ang inisip naman ng kanyang ina ay hindi siya pumasa. Tinanong siya kung ano ang dahilan. Ba't hindi siya a-attend ng kanyang graduation? Ang sinabi lamang ni Grandy sa kanyang ina ay wala siyang pera pambili ng kanyang toga. Napaiyak ang kanyang ina dahil ayaw niyang humingi ng pera sa kanya. Ang sabi ng kanyang ina, bakit hindi ka humingi? Ang sinabi lamang ni Grandy sa kanya ay malaki na siya at malaki na ang nagagastos ng kanyang nanay sa kanya. Ang sabi ng kanyang nanay ay bibigyan niya ito ng pambili ng toga. Dumalo siya sa kanyang graduation at tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil nakita niyang tumanggap ng diploma si Grandy. Nakatapos siya ng college nang walang ibinigay na pera si Idol Rafi Tulfo, kahit 5 duling. Ang taong sumalo at umako sa responsibilidad ni Rafi Tulfo ay sobrang saya na ang batang inaruga niya simula noong 7 taong gulang pa lamang ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Nakapagtapos ng 2 kurso ang iyong lehitimong anak. Idol, bakit ni 5 ay wala kang naiambag